buwan ng Hunyo. At tayo ba ay handa na naharapin na naman ng isang bagong buwan? O tayo ba ay nag-aalala? Marami ba sa atin ang worry? Kasi first day pa lang, bukod tayo. First day ng June. But then, mayroon mga kanya-kanyang dahilan, ating mga kapatid. And I pray na lahat tayo ay we will continue to pray for all of us. At maging sa mga kapatid natin wala ngayon, patuloy natin silang ipanalangin na next Sunday, magkikita-kita tayo muli. Now, ang ating tema ngayong buwang ito ay Complete in Christ. Next slide. Tayo natin. Saglit. Yung nabaptize last Sunday, Sister Sarah, sabi ko diba, that after you are baptized, the trials again. And yeah, I always pray that God will empower us. But before that, pwede ba tayong tumayo muna? And let us read our commitment. Today, our religion to God's word empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right directions, and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may complete and equip every good work to serve them and to glorify God. Now, ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito is about a man that God called by His name. We will be talking about Zacchaeus, and let us open our Bible in the book of Luke, chapter 19, verse 1 to 10. The book of Luke, chapter 19, verse 1 to 10. Balik mo na kapatid sa unahan. Okay, our theme for the month is living out of generosity. Pag generosity ang pag-usapan, it will be focused on how you give. Diba? Pag hindi ikaw mapagbigay, parang sinasabi nila, sinasabi natin, hindi ka generous. But I think the problem is not on giving. Kasi sabi ko nga, ang lahat ng OFW ay talagang likas na generous. Lagi tayong nagbibigay. Amen. I think the problem is if you are giving enough. Tayo ay nagbibigay, but maraming mga tao o maging ang sarili mo, tinatanong mo, sapat ba yung binibigay ko? So we are challenged in this factor in life if we are giving enough. At minsan yun yung nagbibigay sa atin ng kabigatan dahil iniisip natin meron tayong mga pagkukulang in terms of pagbibigay. But obviously, kung ikaw ay OFW, meron bang OFW na hindi nagpapadala? Wala, diba? Yun yung main purpose natin ngayon. Kaya tayo nag-approve para makapagpadala, makatulong sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So, lahat tayo generous. Sabi ko nga, the most generous people in the world are the OFW. But still, in-question natin yung mga sarili natin kung generous tayo. Amen. Meron bang nagtatanong dito sa sarili na parang iniisip mo, kulang pa yung pagbibigay mo? Tapos, sasabihin mo sa sarili mo, hindi madamot yata ako. Nagtataka ka pa rin ba? Tinatanong mo pa rin ba sa sarili mo kung madamot ka?
But in fact, obviously, you are always giving. Amen? Now, that kind of mindset gives us the pain in our heart. Because we are thinking that we are not giving enough. We are not giving enough. So let's go to our verse for today, o yung text for today, sa Luke 9, verse 1 to 10. Basahin natin ng sabay-sabay kung mababasa natin. Sabi diyan, Luke 19, Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich, and he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see it, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all praised his name. He has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Lo, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken in any of anyone by forced accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he also is the son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Let's pray again, Father God. Thank you for your word, Lord God. And thank you for everything, Lord God. And alam mo namin, Lord God, na i-ready mo ang aming mga puso, i-ready mo ang aming buhay, Lord God, para tanggapin at mapakinggan yung salita. Salamat naman that you are continue to encourage us, to empower us, para maging generous sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, and we give all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Zacchaeus. Sabi ng Panginoon Jesus. Zacchaeus. Bakit tayo mayroong mga pangalan? Usually, kung ikaw ay fresh na mayroon pala unang anak, excited kang bigyan ng pangalan, di ba? Tapos mag-search ka sa Google, titignan mo yung meaning, ano yung ibig sabihin ng name, gusto ko ganito, ganito. Now, bakit tayo binibigyan ng pangalan? What is the reason? At alam ba natin yung ibig sabihin ng ating mga pangalan? Siguro, nagawa nyo ng research yung meaning ng pangalan nyo, no? Yung pangalan ko, walang meaning. Nestor. Kahit anong search ko talaga, wala akong makita. Na-search nyo na, na-try nyo na gawin yun sa akin. Now, maganda. Hindi ba dumating sa point yun na kinestyon nyo yung mga nanay nyo? Bakit ganun yung pangalan na binigay sa inyo? Di ba? Ngayon, ang problema ng mga kabataan ay hindi lang sila binibigyan ng isang pangalan. Binibigyan sila ng dalawa, minsan tatlo pa. Di ba? Kada pag nagsusulat sila ng pangalan, sabi nga ng anak ko, number 2 na yung katabi ko, nagsusulat pa lang ako ng pangalan. Now, from the beginning, we already have questions with regards to our name. And you know what? When Jesus, in the Bible, bihira si Jesus, o bihira sabihin yung pangalan ng isang tao. Right? Like the blood, yung may mga tao, may sakit sa Bible that hindi pinangalan. For us to relate, para makapag-relate tayo. But this in the particular text, it was mentioned. And I believe Jesus mentioned it in a loud voice, and he said, Zacchaeus! Zacchaeus. Ano may ibig sabihin ng Zacchaeus? Now, Zacchaeus means purity. Purity. But,
when you look at the text in verse 1 to 4, it was defined that Zacchaeus is not living out of his name. Now, next tayo kapatid. Zacchaeus is described, but before that, the title of this message is God is calling you by name. Have you do you experience that in your life? Na parang may tumawag sa inyo? Actually, ayaw natin yan kung maliit pa tayo. Yung mga nanay natin, maya tawag sa pangalan natin, at pag tinawag yung pangalan natin, anong kasunod? Utos. Tapos tatawagin uli, utos uli. At pag yung mga magulang natin nagtaas na ng boses, ang ibig sabihin nun, palo. Galit na yun. Now, the Bible said that Zacchaeus is defined as a short man. Physically short. Gano'n kaya siya ka-short? May mga tao talaga na minsan kapos sino. Kapos. He was defined as physically short, and he is a tax collector. So physically, he is short. Socially, kinakasuklaman siya. Because tax collectors are the enemies of the Israelites. Why? Because they are taking taxes from the Israelites and give this to the Romans. Kaya galit sa kanila yung mga Israelites. He is a tax collector, he is short, and he is the chief tax collector. Hindi lang siya katulad din ng Matthew na parang mga member lang. He is the chief. And he is rich. Kung mayaman ka, at tax collector ka, ano mo na unang isipin sa'yo ng mga tao? You are poor. May mga ginagawa kang bagay na masama. That's why you gain all this wealth and you become rich. Siguro ang mga OFW lang hindi na-question pag yumayaman, you know? Kadalasan pag ang OFW yumayaman, ang tingin ng tao is dahil yan sa kanyang pagsisikap. Amen. Pero pag ang politiko yumaman, dahil sa kanyang hindi ako may sabi niyan, kayo may sabi niyan. That is how things work. Now, identity. Ano ba yung sabihin ng identity? Next, ano kapatid? The first point na titingnan natin is the desire to see Jesus. Even doon sa identity o pagkakakilanlan natin kay Zacchaeus, he has the desire na makita ang Panginoong Hesus. Sabi diyan, then Jesus entered and passed through Jericho. Now, behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. That is his identity. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, and for he was of short stature. Alam mo yung kapos ka, tapos napapaligiran ka ng crowd, talagang wala kang magagawa. You have the desire to see Jesus, but there is what? There is limitations. Merong limitasyon. Mayroong mga humahadlang para makita mo ang Panginoong Hesus. Napakaswerte natin sa bansang ito kasi walang humahadlang sa atin. We have all the freedom in the world to see Jesus and to worship and to have fellowship. And hindi tayo short in stature. Amen. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him. So para makita niya ang Panginoong Hesus, tumakbo siya at umakyat siya sa puno ng sycamore para makita ang Panginoong Hesus. Minsan, sa buhay natin, kaya tayo hindi nagde-desire na
makita ang Panginoon, umagsik sa Panginoong Jesus, ay dahil din minsan sa mga tao sa paligid natin. Mayroong mga humahadlang. At minsan nga, yung mga tao hindi lang mababa ang tingin sa atin. Si Zacchaeus, siguro ang tingin sa kanya ng mga tao, hindi lang physically short, kundi mababa ang tingin sa kanya. Now, sa mga buhay natin, if we are going to relate it to our lives, minsan ganoon din ang tingin natin sa mga buhay natin. May mga tao na tinitingnan tayong ganito, mababa ang tingin sa atin. At minsan, mas masakit dito, ay hindi lang ibang tao tumingin sa iyo na hindi ka worthy, but even yourself. Tingin niyo si Zacchaeus, hindi ganoon yung tingin niya sa sarili niya. I mean, when you have the desire to see Jesus, you already have the Spirit. Nagkakaroon ka ng humility, kasi kailangan mong makita ang Panginoong Jesus. For you to seek Jesus, you need to have the humility. You need to swallow your pride para puntahan ang Panginoong Jesus. Kaya nga si Zacchaeus, umakyat sa puno. May ginawa siya na kayaman, pero mayroon siyang ginawa para makita ang Panginoong Jesus. Kung titingnan natin in context, hindi sila nakapantalon, hindi sila nakashirt. Si Zacchaeus, alam niyo yung mahabang ang hirap kayo umakyat sa puno. Nakapalda yung suot nila, di ba? Hindi madali umakyat sa puno. Imaginin mo yung isang tao umakyat sa puno na nakapalda. Nakaya yun. But then, ginawa yun ni Zacchaeus. Identity. Kahit ganun ang tingin sa kanya ng mga tao, he has the desire to seek Jesus. Now, the next one is next slide na tabi. Now, ang sabi sa Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tingin ko ito yung pumasok sa isipan ni Zacchaeus. Na kailangan niyang makita, kailangan niyang isik si God. Ito nga, kahit meron na siya. Paano pa kung wala ka? He has all the things. He is rich. Ang wala lang sa kanya is height. Ang tanong ko nga, may asawa kayo si Zacchaeus? Kasi minsan, di ba, yung mga babae, gusto, tall, dark, and handsome. Pero si Zacchaeus, small, parang challenge yun. Diba mga kapatid, challenge yun, challenge. Para isang lalaki, medyo challenge yun. Kasi hindi sinabi niya kung may asawa siya o may pamilya siya. But then, he tried to seek Jesus. Now, the next one is the motivation. Meron siyang motivasyon na makita ang Panginoong Jesus. Zacchaeus is driven by a deep, perhaps even desperate need to see Jesus, if it means climbing a tree. Sabi sa 2 Chronicles 15:7, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Minsan, nag-give up tayo. But when we look at Zacchaeus, hindi siya nag-give up. Even if the crowds, natatakpan siya, tumakbo siya sa unahan at umakyat siya sa puno para lang makita niya ang Panginoong Jesus. By the way, his goal is only to see Jesus. Yun lang ang gusto niya. To see Jesus. The action. Zacchaeus' willingness to humiliate himself to see Jesus highlights his genuine desire and eagerness. So, wala siyang inisip na nakakahiya siya. The only thing that he set in his mind is to see Jesus. Na makita ang Panginoong Jesus. Now, kung titingnan natin sa ating mga buhay, maraming, katulad sabi ko kanina, maraming mga struggles, maraming mga hadlang. Not only the people that talk against us, but even ourselves. Minsan nga, sinasabi natin, I am worthless. Diba? Sinasabi natin, I am, lahat ng I am, sinasabi ko na. I am not enough. I am irresponsible. Yun yung identity na binibigay natin sa sarili natin.
I am nothing. But then, sabi diyan, kung titingnan natin sa Bible, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Babalik muna ako kunti sa identity, dahil minsan ginagamit natin palagi yung I am in a negative way sa mga buhay natin. Amen. Hindi lang tayo kontento sa mga negative na sinasabi ng mga kasama natin sa buhay, kasama natin sa dorm, kasama natin sa trabaho, kasama natin sa church. Hindi ka lang kontento doon. Gusto mo ba pasakitan yung sarili mo? Sinasabi mo ba sa sarili mo, I am, lahat na negative. Nilalagay mo. Pero sabi diyan, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Tapos nung tinanong ni Moses si God, kung anong pangalan ang sasabihin ko sa kanila, ang sabi niya, I am who I am. So the name of God is I am. But kung ilalagay mo yun sa sarili mo, sasabihin mo, I am, at nilagyan mo ng pangit na kasunod, do you think you are using the name of God in vain? That's why, tingnan natin yung mga sinasabi natin sa ating mga sarili. Dahil when you talk about your identity is in Christ. Amen. Is in Christ. But if you put all these negative things, I am not worthy, I am irresponsible, I am a bad person, I am depressed, I am hopeless, I think you are using the name of God in vain. But that is not what was going on with Zacchaeus. Kahit sa kabila ng maraming mga negative na sinasabi sa kanya, he tried to seek Jesus. Naisip ko nga, sino kaya ang nag-evangelize sa kanya? Hindi guess, si Matthew. Tawa niya yun. Di ba? Sino kaya ang nag-share sa kanya about Jesus? Hindi sinabi sa Bible. But sino kaya ang nag-share sa kanya about Jesus? Baka si Matthew, no? Kasi ang nakakilala sa bus, malamang si Matthew. Supervisor niya yan. Chuchan niya yan. Choren na. Amen. At dahil doon siguro sa pag-share ni Matthew, na linawan yung isip ni Zacchaeus, ngayon nagkaroon na siya ng desire to seek Jesus. At umabot na, sa umakyat na siya sa puno. Amen. Next verse natin. So, the first one is identity. The next one is Jesus' proactive invitation. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Proactive invitation. Kung titingnan natin, ang gusto lang naman ni Zacchaeus is makita ang Panginoong Jesus. Amen. But kung titingnan natin, habang naglalakad ang Panginoong Jesus, meron siyang nakita ang isang tao nasa taas ng puno. What do you think ang gagawin ng Panginoong Jesus? Sa tingin mo ba, hindi manonotice ng Panginoong Jesus ang ginawa ni Zacchaeus? When we put extra effort in seeking the Lord, do you think our God will not notice it? No! Meron siyang ginawa. Jesus noticed. Sabi nga doon, God number all the stars, calls each of them by name. At yung mga stars sa langit, pinangalanan ng Diyos. Now, if you put something in your daily routine, yung ginagawa mo normally, you put extra effort to seek Jesus, Jesus will notice. Mga kapatid, yung mga ginagawa natin na pagpapagal, pagtsatsaga para makapag-serve sa Lord Jesus, our God will notice. Kaya huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Nanonotice kayo ng Lord. Now, when Jesus noticed it, anong next na ginawa ng Panginoong Jesus? Sabi niya, Zacchaeus, make haste. Ano ibig sabihin ng make haste? Sabi niya, magbilis ka, magmadali ka, huwag kang babagal-bagal.
Kung ikaw sabihan ng Panginoong Jesus, "Today, I must stay at your house." Dadadahan ka kaya pagbaba sa puno? Ako kung ako tatanong. Kaya nga sabi niya, "Zacchaeus, make haste." Ano ibig sabihin ng make haste? Bilisan mo. Naisip ko ba si Zacchaeus? Ang problema natin, mga Kristiyano, is kahit anong sabihin ng Panginoong Jesus, make haste and come down. Ang problema natin is, hindi pa rin tayo nagmamadali. Hindi pa rin tayo nagmamadali. Easy-easy pa rin tayo. Mga kapatid, when it comes to our salvation, when it comes to fellowship with the Lord Jesus, we must make haste. Pag tayo mapagal-pagal. So he made haste and came down and received him joyfully. Pagka Panginoong Hesus tinanggap mo sa iyong tahanan, sigurado ang magiging reaksyon mo is joyful. Joyful. Now, Jesus was not invited. Jesus invited himself. Gusto niyo ba ng Panginoong Hesus i-invite niya yung sarili niya sa ating mga buhay? Amen. When you show something else, when you do the extra effort, Jesus will invite Himself into your life. Tayo, gusto natin i-invite yung, di ba, pag meron tayong gusto, pag meron tayong mga friend, tapos ang sarap pa kasama sila, di ba? Kaya i-invite natin sa Luisa, sa Starbucks, sa mga bahay natin, dito sa church, in-invite natin sila. Merong mga tao hindi na ma-invited, pumupunta. Masama yung loob natin. But, when it comes to the Lord Jesus Christ, anong mararamdaman mo? When He invite Himself to be into your life. Malulungkot ka? No! You will feel joyful. You will be full of joy. Isipin mo, ang Panginoong Hesus, King of all kings, Lord of all lords, He invite Himself into Zacchaeus' life. Today, if you are Zacchaeus, I pray that you will give extra effort in your regular life in order to seek Jesus. And I pray and I believe that God, Jesus Christ, will invite Himself to be in your life. Amen. At ano mangyayari pag si Jesus pumasok sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay? Anong next na mangyayari? You will receive provision. He will transform your life. Ang ating third point is the transformative power of encountering Jesus Christ. Now, nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa natin tinanggap ang Panginoong Jesus as our Lord and Savior, ano yung mga buhay natin? Ano yung mga buhay natin? Balikan natin. Isipin natin. Try to think again. Ano yung mga buhay natin nung hindi tayo Kristiyano? Masamang tao tayo? Manginginom tayo? May bisyo tayo? Manluloko tayo? Ano pa? Tulungan niyo ako. Ano pa? Kunyari mabait daw? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Plastic tayo? Bro, plastic tayo. So, meaning, your life is not good. Ang buhay natin ay hindi mabuti. But when we are, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus,
nung inalaw natin na pumasok siya sa ating mga buhay, to be our Lord and our Savior, anong nangyari sa ating mga buhay ngayon? Sabi diyan, then Zacchaeus stood and said to the Lord, "Look, Lord, I give half of my goods to the poor." Naging generous na si Zacchaeus. No? "And I have taken anything from anyone by false accusation, I restored fourfold." Hindi na siya giver. Talagang dudublihin na niya, ipo-fourfold niya kung meron siya kung mayroon siyang nagawa ng false accusation, sabi niya, ita-times 4. May naanuhan siya ng 1,000, gagawin niya 4,000. He is not only become generous, he becomes super generous. This is Zacchaeus' response. Yun yung ginawa ni Zacchaeus. Sabi niya, lahat ng mga mahirap, lahat ng meron ako, kalahati ng meron ako, I will give half to the poor. But before na nangyari ito, before na naging ganyan si Zacchaeus, ano yung nangyari muna sa kanyang buhay? Jesus showed him the goodness, show him His grace, show him His love. Hindi natin alam kung anong mga struggle ang pinagdadaanan ni Zacchaeus. Bago niya gawin yung mga bagay na yun, yung umakyat sa puno para ising ang Panginoong Jesus, yung tumalon sa puno para gawin yung sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi natin alam kung ano yung struggle na pinagdadaanan niya day by day. His identity is not good. Hindi maganda yung identity niya. Hindi natin alam kung ano yung mga kahihiyan na pinagdadaanan niya. Hindi natin alam kung kaya niyang tumingin mata sa mata sa mga tao sa paligid niya. Hindi niya kayang harapin yung mga tao sa paligid niya. All these things, pwedeng naranasan ni Zacchaeus because of his identity. What about tayo? What about tayo? Minsan, kinakahiya natin yung mga sarili natin. Because of our identity. Even our past are still hunting us. Kahit yung nakaraan natin, hanggang ngayon, hinahunting pa rin tayo. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin kaya humarap sa mga tao. Dahil sa iyong nakaraan. These are all past. You already been transformed, but still, nahihirapan. All these things, kahit na nangyari sa iyong buhay, na-receive mo pa rin yung grace. Alam nyo, habang tinitingnan ko siya, habang pinag-aaralan ko siya, alam nyo kung ano yung nakikita ko? Ang Panginoong Jesus naglalakad papunta sa akin. Ang Panginoong Jesus naglalakad papunta sa akin. Ang posisyon ko andito sa taas. Sa puno ako. Kung doon ako lang mag-isa sa puno, makikita ko lang siya. Makikita ko lang siya. But for me, to have fellowship, to be closer to Him, I need to come down. Mahirap gawin yun. Because most of us are on the top for pride. Marami sa atin, hanggang ngayon, meron pa rin pride na pinanghawakan. And for you to swallow your pride, you need to come down. Kaya nga tayo, di ba? Yung ko. Why? Para ma-show mo na pinalo mo yung pride mo, kailangan mo bumaba. That's why humility, ang ibig sabihin ay magpakumbaba.
Pwede mong tingnan ng Panginoong Jesus with all your pride sa malayo. But for you to be close to Jesus, you need to give up your pride and that is what Zacchaeus did. Hindi lang siya kontento na makita ng Panginoong Jesus. Gusto niya makasama niya sa sarili niya. Gusto niya ba yan? Kasi pag pumasok ang Panginoong Jesus sa tahanan mo, hindi lang ikaw yung mag-bless. Mag-bless yung pamilya mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, everyone in your home will be blessed. Hindi lang ikaw. Nakapansin niyo ba, nung naging Kristiyano ka, buhay mo lang yung transform. But because you allow Jesus to come into your home, sino yung next na transform? Ikaw lang ba? No. Meron at merong na-transform sa pamilya mo. Why? Because you did. Hindi ka masaya na ikaw lang yung ma-transform. You will always share the goodness that you receive from the Lord Jesus Christ. Ang kasiyahan natin, pag hindi natin share yung natanggap natin ng goodness sa Panginoong Jesus, yung blessings, yung provision, yung lahat ng kabutihan na natanggap natin, parang may kulang. Di ba? That's why sinisika mo, i-share yun. Nung naging Kristiyano ka, sa dorm nyo, at ikaw yung unang naging Kristiyano sa room nyo, nanatili ka pa rin bang pasaway? No. You always show the goodness of the Lord Jesus Christ. Kaya kung dati, wala kang pakialam, napakaingay ng mga ginagawa mo sa paligid mo, hindi nakakatulog yung mga kasama mo, ngayon, sensitive ka na, aware ka na. Pero kung ganyan ka pa rin, mag-isip-isip ka na. Amen. You will not stop na hindi ka mananatili na hindi nagiging transformed person. When you receive all this from the Lord Jesus Christ, you will be transformed. Zacchaeus' response, the change in heart. Nagbago ang kanyang puso. Nung kayo, tinanggap nyo ang Panginoong Jesus, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Diyos na tagapagligtas, ano nangyari sa mga puso na? Matigas pa rin ba? Bago pa rin? No. Yung mga puso natin, unti-unti nang lumalambot. Dati, hirap kang magpatawad. Sa 10 nagkasalat sa'yo, isa lang yung pinatawad mo ngayon. May 3 na. Amen. Amen. Praise God. 7 na lang. Baka next year. 5 na lang. You will have the change in heart. Amen. Because you allow Jesus to come into your home. Lahat ba tayo dito? Inalaw natin ang Panginoong Jesus na pumasok sa ating mga buhay. Amen. Amen. I believe na lahat tayo, inalaw natin ang Panginoong Jesus na pumasok sa ating mga buhay. And because of that, we are already transformed. We are already transformed. Now, when you are transformed because of the goodness of the Lord Jesus Christ, you will become generous. You will become generous. Because you, anong sabi nga doon, yung lagi natin naririnig? You can give without loving, but you cannot love without giving. Hindi ka pala pwedeng magmahal ng hindi ka nagbigay. Pero pwede tayong magbigay sa mga hindi natin mahal. Ang masakit kasi nagbibigay tayo, hindi pa rin tayo mahal.
bigay pa tayo ng bigay tayo ng bigay, hanggang ngayon, hindi ka pa rin mahal. So, at mas masakit pa doon, sinabi mo na sa sarili mo, bigay ako ng bigay, hindi pa rin ako mahal. Mas masakit yun, personalize. Mas masakit yun, personalize. Di ba? Masakit na yung sinasabi ng iba, hindi ka pa kontento, sinasabi mo pa sa sarili mo. I am not love. Tapos, dahil hindi mo natanggap yung love, sabihin mo na, I am not worthy. Siguro talaga hindi ako sapat. Amen. Ano tayo? Ganun ba tayo? O sa ibang church yun? Ganun tayo. You will become generous because of the goodness of God. Never mind. Kahit anong sabihin ng ibang tao, sabihin mo sa sarili mo, I am generous. Because kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong ilagay ng kalaban sa utak mo, sa isip mo, na hindi ka generous, you are generous. Minsan sa buhay mo, nagbigay ka. Kulang lang. Never mind. Kasi minsan, may mga dahilan tayo bakit hindi natin maibigay lahat. These are acceptable. Hindi yung kasalanan. Mayroon tayong mga reasons bakit hindi natin kayang ibigay lahat. Alam nyo sino na may kayang ibigay lahat? Panginoon Jesus. Binigay niya ang buhay niya sa cross ng Calvary. For us to become like Him. Kung hindi natin kaya, kinaya niya. Why? Because alam niya na hindi natin kaya. The only thing that we need to do is to continue to be like Christ. Sikapin lang natin sa araw-araw na maging mabuting tao tayo. Maging generous tayo sa mga tao sa paligid natin. Huwag mong isipin yung kulang. Huwag mong isipin yung kulang. Siguro kaya nga nilagay dyan, si Zacchaeus is short. Kasi lagi tayong short. Anyway, sweldo natin short. Meron ba dito hindi nasa short? Sa ibang church yan. Sa ibang church siguro yan. Hindi nasa short. Madalas natin naranasan, short tayo. Kaya dyan, sabi short. Pwede natin apply sa mga sarili natin. But still, it's not become a hindrance for him to seek the Lord Jesus Christ, to allow the Lord Jesus to come to his home and to be transformed by the goodness of the Lord Jesus Christ. And then, he was saved. He was saved. Before, he was lost, and now, he was saved. Sabi ng Panginoong Jesus, and Jesus said to him, today, salvation has come to this house because he also is a son of Abraham, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. His life was transformed, and it will become a life of magiging buhay to na makikita mo yung generosity. Kasi sinabi niya sa Panginoong Jesus, nangako siya sa Panginoong Jesus. Naisip niyo ba? Natanong niyo ba sa sarili niyo? Before kaya dyan, si Zacchaeus, hindi talaga siya generous. Tingin niyo ba, before dyan, si Zacchaeus wala talagang binigyan? May nangutang sa kanya, wala siyang pinangutang. Kahit gano'n ka kasama, kapatid. Hindi, kahit gano'n ako kasama, so medyo nagagawin mo mukha. Kahit gano'n ako kasama, ako na lang. Kahit gano'n ako kasama, kapatid. Siguro naman, may pinangutang pa rin ako. Mayroon talaga sa buhay mo na goodness.
Kahit gaano pa kasama ang tingin sa'yo ng tao, kailangan ng buksan. Yung buntis sa puso mo, minsan kailangan susian. Alam niyo ano yung susi? Yung buntis ng Panginoon Jesus. Pag yan sinusian, you will become generous or even more generous. Hindi lang first fold, second fold, third fold, it is fourth fold. Siguro mag-start ka first fold. Next year, second fold. Next year, third fold. Hanggang sa fourth fold. Ano yung mga word na ginagamit sa Bible? There's always meaning. Amen. There's always meaning. Laging mayroong meaning. Hindi niya sinabi, parang hindi niya, nakakatawa sa Panginoon, hindi ka niya bibigay. Hindi ka niya bibigay. He will always give you a chance to be transformed. Because transformation is not 100%. Hindi yan yung tinanggap mo ang Panginoong Jesus as your Lord and Savior, ganun ka na agad. Si Zacchaeus ay mayaman. Meron siyang pwedeng ibigay. Material. Tayo, hindi tayo ganun kayaman. Wala tayong maibigay ng fourfold material. Pero mayaman tayo sa oras. Because giving is not only about money. Giving is about time, about marami tayong maibigay. Talents, our gift, even our life, yung guidance mo, pwede mong ibigay. Minsan, sa buhay natin, hindi tayo humingi ng material. Hindi tayo humingi ng material. Kadalasan, ang hiningi natin is time. We are always asking for time, attention. We are always asking for attention. At yun ang nagiging dahilan kaya minsan nasasaktan tayo dahil hindi yun naibibigay sa atin. But it's fine. Okay lang. Kung hindi yung binigay sa atin, ikaw yung magbigay. Ikaw yung magbigay. Why? Dahil pag ikaw nagbigay, there is always someone who will become thankful for what you did. Let us look forward to for that someone na magpapasalamat dahil sa iyong pagbibigay. Amen. Let's stand. Let's bow our head and let us pray. Lord Jesus, we accept you as our Lord and our Savior. And we allow you to come into our life, to enter our heart, and our life has been transformed. Father God, ibinigay mo ang iyong anak sa amin. We are not, hindi namin kayang gawin, hindi namin kayang ibigay lahat ng meron kami. But then you give up your Son for us. Father God, tulungan mo kami to be like Jesus. Day by day, transform our life. Unti-unti niyo kaming tulungan na maging generous, na maging mapagbigay, na maging mabuti sa aming mga kapwa, Lord God. Minsan, Lord God, nararamdaman namin that meron kaming mga pagkakulangan, meron kaming mga pagkukulang, Lord God. We are fall short, Lord God. Minsan, kinukundip namin yung mga sarili namin, bakit hindi namin kaya ibigay lahat ng gusto namin, Lord God. Hindi namin kaya ibigay lahat ng mga pagpapasaya, Lord God, sa mga mahal namin sa buhay. But Lord, help us to have the comfort
bigyan yung comfort yung mga puso namin, Lord God. Para sa mga sandaling iniisip namin na hindi namin kayang ibigay lahat, Lord God, i-comfort mo kami. Dahil meron kaming mga rason, Lord God. Meron kaming mga limitations, Lord God. Lord, continue to bless us, Lord God. And everything, financially, emotionally, spiritually, materially. Because you said in your word, I will give you these riches because I want you to be a blessing. Lord, alam namin, Lord God, na mas makakapagbigay kami, Lord God. Pag meron kami, Lord, tulungan nyo kami, Lord God. I-provide you, Lord God, yung mga bagay na kailangan namin. Promote us, Lord God. Bigyan nyo kami ng provisions, Lord God. Huwag nyo kaming pagkulangin, Ama. Tulungan nyo. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Today, I pray that God will continue to bless us with our work, sa ating mga trabaho, with the people around us. I pray that God will provide someone na makatulong natin sa buhay. I pray na maging daluyan tayo ng pagpapala sa mga tao sa paligid natin. Hindi lang sa mga mahal natin sa buhay, kundi maging sa mga kapwa natin, sa ating mga dorm, sa ating mga trabaho. Maging sa kung saan man tayo pumunta, we continue to be a blessing for them. Salamat, Ama, sa iyong salita. Thank you, Lord God, that you inspired us again. You empowered us again to be a blessing to this world. Thank you, Lord Jesus. All this we pray. Lahat ito ay aming pinapapurihan lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. Bago tayo mayroon tayo point. Let's remain standing para sa ating Now, the Bible said in 1 Corinthians 11, verse 27, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. Siguro, ang mapapansin natin doon sa mga word na yun is unworthy. Unworthy. At siguro naririnig natin sa maraming pagtuturo na pag hindi ka worthy, hindi ka pwedeng tumanggap ng communion. But if you take a look doon sa word, it said, in an unworthy manner. It is an act. When we partake our communion today, we partake it with yung isipin natin that this is the Lord's body. This is the Lord's blood. Ibigay natin ang lahat ng pagpapahalaga dito sa papartik natin. That is how we partake worthy. It's not about our life. You are always worthy. In the eyes of the Lord, you are always worthy. We partake it worthy. Ibigay natin, isipin natin that this is the Lord that we are partaking this morning. Amen. But let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Mga kapatid, let us discern that is the Lord's body, and we partake it worthy. And if we do that, we will receive all the blessings na meron ang komunyon sa ating mga buhay. The healing, the provision, and even the transformation of our life. Hindi lang to ritual, hindi to ritual. This is how we look at the Lord Jesus Christ. Na ginawa ang lahat para sa akin. Nagkapira-perso ang kanyang katawan para matanggap natin yung kaligtasan. Amen. Kapatid, iyan natin.
The Bible said, as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to them and said, "Take it, this is my body." And then he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank from it. Let us pray. Mga kapatid, the blessings of communion is titingnan natin, hindi natin minsan mapapansin. But continue partaking of communion will heal our life. Ang isang, pwede tayo po. Ang isang testimony ko regarding sa communion is nung na-diagnose yung miss ko na mayroong sa breast niya, may lumps. Every time I partake the communion, like kong iniisip that through this communion, mayroong healing na makuha yung miss. And yeah, it's really a miracle na nung nag-test, parang nawala na lang, parang lumit na lang yung sabi nga, by your stripes, you are healed. Let us take this personally. Isipin natin yung mga kapatid natin na nag-struggle, may sakit na nararamdaman, especially cancers and everything that the doctors already give up. Let us trust God through communion that we will receive healing sa ating mga buhay. Not only healing with our sickness, but healing with everything sa mga buhay natin. Emotionally, in our family. And let us pray again and let us close. Father God, thank you Lord God for today. Thank you for sa lahat ng aming mga kapatid Lord God na nandito ngayon. I know Lord God that you already transformed their lives. And I believe Lord God that healing is coming to our life. Thank you Father God. Continue to protect everyone. Saan man sila pumaroon. Protektahan niyo sila. Saan man sila pumunta sa
sa pag-uwi sa trabaho, sa pagpasok sa trabaho. Continue to protect them, Lord God. At maging sa mga tao, Lord God, na makakasalamuhan nila, Lord God. Always protect them, Lord God. Lord, lagi niyo kami ilayo, Lord God, sa mga tao na minsan nasasaktan kami, Ama. Continue to provide us all the people that will encourage us, empower us, and guide us para maging isang mabuting tao. Salamat, Ama. We give up all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan. Parang umaga sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon sa banal na salita niya na pinaragay niya sa ating kung gaano siya mapagmahal sa ating buhay. Sabi nga, bakit po tayo sa ating tayo sa nagawin? Sabi nga dyan, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. I-support ko po yung kanina na word ni Kuya, binigay ng Lord. Diba, dahil si Lord yung unang nagmahal sa atin, diba? Kanina, nung inano ni Kuya yung diba si Jesus Christ, tinawag niya si Zacchaeus. So nandun, nung tinawag niya si Zacchaeus, di pang bumaba siya, sumunod siya. So nung sumunod siya kay Jesus Christ, nung sabi nga ni Kuya kanina, pag nakilala mo si Lord, natatransform yung heart mo, diba? Na naging more generous siya, diba sabi natin. More na tayo, kapag love natin si Lord, nagiging more generous tayo, hindi lang kay Lord, hindi sa mga kapatid, sa family natin, sabi nga ni Kuya kanina na generous tayo, maraming sa akin yung hindi. Kaya yun nga sabi ng Lord na ipagpatuloy natin kung gano'n siya ka-generous, pagpatuloy din natin yung pagiging generous natin sa bawat isa. Na mas mahalaga unahin natin siya kaysa sa lahat. Diba? Sabi nga ng Lord, sabi nga ni Zacchaeus kanina, ibibigay niya sa mga mahihirap. Diba? Hindi rin pinagkait ng Lord sa atin na tumulong din sa iba. Kasi mas mahalaga ngayon tumulong din tayo sa iba. Kasi sabi nga, diba, na sabi nga ni Jesus Christ, kung tumulong lang tayo, kung pinapakain natin yung mga mahihirap, parang pinapakain na rin siya, diba? Kung nauuhaw yung mahirap at binigay natin ng tubig, parang natin siyang binigyan ng tubig, diba? Kung yun nga, hindi lang sa tithes and offering nag-aano si Lord, kundi yung pagtulong din natin sa lahat ng mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap, sa mga may sakit, diba? Na tutulungan tayo, diba? Sabi niya Lord na isa yun sa patunay na mahal natin siya. Susundin natin lahat ng utos niya. Sabi niya, diba, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. At mahalin din natin yung sarili natin, diba, na mas mahalin natin yung kapwa natin. Kung gano'n mo kamahal yung sarili mo, mas labangan mo mahalin din yung kapwa natin. Kaya yun lang po. Sabi nga ng Lord, never will I forsake you, never will I leave you. Lahat ng hindi tayo napagayaan. Sabi nga, ang pagmamahal ay makapangyarihan na kapag-transform ng buhay. Kaya di ba kung gaano tayo kapali, God the Father, binigyan tayo ng buhay na walang naman. Kaya ipagpatuloy natin yung pagiging generous natin. Kasi God is so generous. So yun lang po mga kapatid at ipag-pray po natin ang ating tithes and prayer. Tayo po ay glorious God, Father, Lord God, at Diyos sa mga pinalihan at mga taluan sa lahat. Nunod ang pagmamahal, Lord God, meron ganito ay magpapaunlad ng buhay